Another day? Another mission! Saan tayo pupunta? Calatagan, Batangas! We're going to Calatagan para sa isang wedding. Pang-limang wedding na natin to ngayong taon. At meron pa mga naka-line up. Ewan ko yung 2025 wedding year ata siya. Of the century. Anyway, ang dami nating kaibigan na kinakasal ngayong taon na ito. At ikakasal pa. At ikakasal pa. Samahan nyo kami sa journey na ito today. We're gonna minister. Kami both ay may gagawin doon. Abangan nyo sa vlog na ito. Wedding mission. Let's go! Nakarating kami sa aming pupuntahan. Tandaan nyo na yung mukha na yan kasi there will be transformation. Forward daw. See you later, love. See you later. Bye-bye. Samahan nyo ako after natin ihatid sa wifey sa kanyang transformation place. Susundin natin si Pastor Edwin tsaka si Pastora Christina. They have been so instrumental nung nagsisimula yung Revival Hub. Nagsimula siya sa Bible study and isa sila sa mga unang ginamit ni Lord para mag-pave ng way dun sa Bible study. Naalala ko nun, pandemic, pumupunta sila sa bahay. Tinatry iwin yung kapatid ko, yung parents ko. Ayaw nila. Although, hindi nagtuloy yung gawain na yun, pero doon na-trigger na binuksan talaga ni Lord yung pinto. Naalala ko yung ate ko, pilit nilang ini-invite. Sabi, attend ka dito, ganyan. Sabi ng ate ko, ba't yung ako ginugulo? May simbahan naman akong akin. Pero ngayon, kasama na namin sa ministry. I'm so thankful for the life of these pastors. Mamimit ko sila. Puntahan natin sila. Pastor. Sila po, pastors. Hello. Sila Pastor Tina, Pastor Edwin, our pastor friends. Amen. Let's go guys, akyatin natin ang aking misis. Salamat po. Thank you. Hey, transformation. Love the hair. Dahil simple yung gown natin, pinakulot ko na siya. Oo nga. At nang mabawi naman yung simple gown. Ganda ng misis ko. Oh. Look at this, Yeah, mangga. pabigyan na pastor. Pampalansa guys ng outfit. Walang makeup. Mangga. Let's Wala. go! Pero hindi ka pala nagbili ha? Wala po, lagi po talaga ako mahilig Since sa... birth daw since bata po siya. Kahit naka-makeup, kailangan kahit mabilad po sa initan, okay lang. Para sa mangga. Pork lamb pa ba? Maaga tayo guys. Lunch muna. Love, pili ka daw. Sample. O anong ano? Sample Ladies and spill nga. gentlemen, this ramen. Wow! Kita na naman tayo! Happy birthday, Pastor! Thank you guys! Thank you! Ito talaga yung mga legit na magkakasala. Mga wedding ministry. Okay guys, vlog takeover! So ngayon si Pastor AJ ay busy. Nakita na naman kami sa kasalan. Okay. Mga pambato sa kasal. So nandito na tayo, waiting. Nakapila na ang entourage. Part kami ng entourage guys, kaya nandito tayo. Guys, papakita ko sa inyo yung mga kasama sa entourage. Guys, hello kayo sa vlog ni Officiating Minister. Talaga, hello sa Peppa. Hello, Peppa. Ang ring bearer nila. Pastor, wag mo kakalimutan yung I do ha. At saka wag mo kakalimutan yung Kiss the Bride. Excited siya dun sa Kiss the Bride. So, hanapin natin mamaya si Pastor AJ. Pastor AJ, hindi ko na alam kung anong nangyari sa vlog na to, pero ikaw nakala. Ito na si Pastor. Yun yung may-ari. Yun yung may-ari. Parang yung misis niya yung naririnig ko na Guys, sa buong buhay ko, sa 5 kasal na tulito isa lang yung MC. 5 or 4 na yata. Apat yata. 4 to 5. Something. So, consecutive yun guys. Kumbaga, world record yun. I don't think merong isang beses sa isang mundo na 4 yung napuntang kasalan ng isang tao at pare-parehas lahat ng wedding host. I just set a Guinness World Record. We really recommend Pastora Madge as your host, especially for Christian couples. Kasi, grabe talaga guys. If you want a spirit-filled reception, ay, ang saya, Pastora Madge. And with out of this world humor, Guinness Pastora Madge. Yeah. Ano masabi niyo sa kasal?
Masaya kasi sponsor by Andox. Yo! Parang may excited na kumain. And welcome the woman of this beautiful day. Radiant, graceful, and filled with joy as she walks toward the love of her life. Ladies and gentlemen, our lovely bride. A round of applause for Miss Angeline Joy Riva. And yours, and your deeds. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and you're the answer. I sought the Lord, and He heard, you're the answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, the one who never fails. Ang kasal po ay isang banal na tipan na itinatag ng ating Diyos. Hindi lang basta kasunduan ng dalawang tao, kundi isang covenant kasama ang kanyang presensya. Kaya ngayon pong oras na ito, above everything, it is the presence of God that we need. Kasi ang nag-iisa po sa dalawang tao ay hindi po tao. Ang sabi ng Bible, pag pinag-isa ng Diyos ang dalawang tao, walang sino mang makakapaghiwalay sa kanila. Para wala makapaghiwalay sa mag-asawa, ang kailangan po ang Diyos po ang mag-isa sa kanila. Mapapansin po ninyo, sobre sa bawat mesa, ito po ay para sa inyong personal na mensahe o panalangin para sa bagong kasal. Labis nilang ikatutuwa na mabasa ang inyong mga mensahe pagkatapos ng celebration. Sabay-sabay natin isigaw mabuhay ang bagong kasal! Please welcome the newlywed couple, Mr. and Mrs. Marco! Goodbye, yesterday. I'm living in the light of the movement. I don't always and not a minute in my own ways. Praise the Lord, I have desire to follow Jesus. The world behind the crossing Team Rock! Magpapanalo pa naman ang ating Team Group! Mr. and Mrs. Marco! Thank you, Jesus! Oh, my soul has been I see Picture tayo. But you know, wala akong Naninibago ako may sa mga friends friends na namin na always pastors. pray, Lord, yung friends ko na paglabas na namin sa school, may kanya-kanya na sila ng test. So ako, pag ako na lang, Busy, wala na busy, lang. busy. Lagi kami magpausap. So what do you love most about that wedding? Ay, presence ni Lord. That's right. Yun pala talaga. It's always the best part when the presence of the Lord is there. For me, I could describe it na parang outburst ng presence ni Lord sa Brother? every part. Kaya pasasalamat ko, wala hanggan. Binabalik ang lahat ng papuri at pagdakilaan ang pagluwalhati pagkat ikaw ang karapat-dapat
Pagod? Excited. Pagod to. Ganda nito Nadadaan kayo sa lipa, sabihan niyo po kami. Opo. Oo nga. Vlog, bye-bye! Vlog, Ay, bye-bye! thank you for taking over the vlog! Ang daldal ko muna, pero sana... Titingnan natin. Pero at least nasa outro pa rin ako. Oo nga. Okay, paalam ka na sa vlog mo. Bye-bye, my vlog. Saling kit-kit lang ako, pero okay, take over. Guys, see you next one. And Yes! continue to watch these videos, guys, kasi marami pa silang i-upload. See you sa next wedding! So, after ng victorious wedding, tayo naman ay nagbabalot kasama sina Pastor Edwin and Pastora, our MC. Nag-makeup pa po yan para magbalot. Tama. Uwing-uwi na yan, pero nang nakita ng balot. Si Pastora, nagbabalot. Ayun po, kain po tayong balot. Balot party. Lumabas na. Eh di sa kasya lumabas. May baon din siyang kwento pa uwi. Magdi-dinner sana tayo sa KFC. Pero dahil sarado na, dito tayo sa Always Open. Buti na lang always open sila. It's always the best part when the presence of the Lord is there. For me, I could describe it na parang outburst ng presence ni Lord sa Grabe. every part. Sa start, may next wave na naman, tapos may next wave na naman. Ganun yung na-feel ko dun sa wedding. Ang galing ng wedding singers, ng musicians, diba? Ang ganda Tapos ng sa groom, mismo nag-worship lead. Grabe, no? Yung sayaw ni Heartfelt. bride, yung pagkasayaw ng bouquet, habang kumakanta si Pastor Ophel. Ah. Sobrang favorite ko din yun. Parang naiiyak-iyak na ako Grabe, sa no? presence ni Lord. Sumasayaw lang yung isang bata doon. Parang, grabe naman yun. At yung sa reception, di ba? Yung energy ng mga tao, yung participate nila, support. Yung presence talaga ni Lord nag-sustain sa every That's right. part. The highlights. The highlight, The yeah. wedding. Nag-overflow lang yung desire ng dalawa to really please the Lord. That's right. And honor Him sa araw na yun. This is Alala not ko- about us. Kahit wedding nila, Yeah. it's not about us. But Tama. it's what's God. Kung what ang God nila yung wants. heart dun sa program na ginawa nila. Like that, His wedding. Di ba? Ah, Parang ano? pinaon talaga nila kay Lord. Sabi ko, ano tong his wedding? Bakit his wedding? Wow, every His mango spoon. Gulong-gulo eh, no? Highlighting yung wedding ni Lord. Di ba yung isa doon na unbeliever? Yung ganda ng feedback niya. Nakatrabaho ko siya one time. Sabi niya sa akin nung makita niya ako, uy, pastor ka na pala, ganyan. Ang tagal na, ang bilis daw ng panahon. Nung after ng wedding, uwian na kami. Grabe yung feedback niya. Kakaiba yung wedding. Sabi niya, ang solemn lang. Gusto niyang i-highlight na wala yung rakrakan, walang walwalan, walang... Ulit-ulit niya yung ang solemn yung parang ramdam mo. Meron ganyan. Tapos yung purity, na-mention niya din yung purity, ang pure lang daw. Sabi niya wala yung mga bastos kasi parang yun yung inaano niya na highlight ng mga wedding, yung mga ganong part. Kasi yun ang masaya. Yun yung Oo, yun yung nakakatawa. masaya. Oo. Pero sabi niya ito, wala yung mga ganong part pero hindi siya, walang boring na part. Yung Kulit-kulit nabanggit niya na ang solemn, parang ramdam mo lang yung every part. Yung presence ni Lord mo siguro yung gusto niya. Right, Hindi niya alam. Ulit-ulit na. Parang ano mo yung kaanuhan ng kasal. Parang ganun yung ano. Ang cute eh. Ayoko lang diktahan kasi baka utob natin. Oo. Hindi niya ma-describe in his term yung presence ni Lord. Sa mga nanonood, nagpaplano ka magpakasal someday. Ngayon pa lang, ipag-pray mo na yung presence ni Lord sa wedding. First time natin na-experience yun sa wedding natin, di ba? Nang wala tayong nakitaan before. Nakaganda na ganun na wedding. So parang first time na, yun lang yung highlight, yung presence ni Lord. Kasi Yeah. yun din yung daladalang comment ng mga tao. Grabe yung presence ni Lord sa wedding na to. Favorite wedding ko na to. Parang Mula sa nag-makeup sa'yo, di ba? Oo. Sabi niya, kakaiba tong wedding na to. Hindi stress si bride, hindi stress yung mother ni bride. Sabi niya, ang chill-chill lang dito. Parang yun yung baon-baon nilang testimony. Like, Right. grabe yung presence ni Lord. Eh, doon walang program. Doon yung kasal natin, pinakamagulong program. Parang ngayon, ministry namin magkasal. Oo, mantalag yung kasal namin, pinakamagulo, hindi namin inayos yung program, hindi namin inayos yung pagkausap sa MC, diba? Right. One time lang namin kinausap, tapos sabi namin, bahala ka na. Yun yung favorite part ko talaga lagi. And yung favorite part ko din talaga sa wedding natin, presence ni Lord. You Just cannot everything. trade it. Yes. Sabi nga sa kanta, you cannot trade it for silver or gold. Kahit pasabihin na, ay, ganito, bonggang wedding. Yung sobrang dami, like thousands. Masaya lang physically, pero wala presence ni Lord. Wala talaga, hindi. I will not trade it for that. Tama, wala. Laglag yung mga mamahalin na lugar, malaking gastos. Wala. So, kung ikakasal ka na, huwag ka matakot. Sa mga may go signal na dito, favor lang din sa amin yung place. Lagi nyo maririnig to pa ulit-ulit sa mga Christian wedding. Parang gas-gas na, pero totoo kasi talaga siya. Favor upon favor.
Kasi will niya yung wedding. And kahit gano'ng kaganda yung wedding, matatapos talaga siya within that day. So, okay lang hindi pa kayo susal. Prepare the heart more than anything, the heart of the wedding. Sa atin, di ba? Bible lang yung natin, accessory natin sa wedding. At saka ring. Wala tayong mga veil, wala tayong mga kandila. Parang we know, ang pinakamahalaga yung i-unite kayo sa presence ni Lord. Maging one. I-bless ni Lord yung marriage. Tapos sama-sama lang kayo mag-worship doon na, uy, thank you Lord for this wonderful story of love. Grabe, isa pa pala sa favorite ko kanina. Yung thickness ng presence ni Lord. Nung part na nung dulo, na parang nag-evangelize sa unbeliever. Ako kasi yung guys, sa ceremony. Solemnize. Solemnize. Parang sa start pa lang may urge siya sa akin to share the gospel. Like, Lord, hindi ko to prepare, parang paano yun? Ayun, nung dulo na, parang doon na siya nagpunta, calling the people, if you want that marriage sa Lamb, like kay Jesus, this is your time, you can pray, ganun. So, nag-pray kami. Natatawa nga ako kasi habang nagpe-pray, parang naisip ko, grabe, pag in-invite ako sa dedication, nagiging evangelism din siya. Ngayon naman kasal, evangelism. Hindi pa naman natin ito napag-usapan ng groom at bride. So kung napapanood nyo to, Take every opportunity. napapanood to ng groom at bride natin, hindi ko alam kung okay ba sa inyo yun. Pero sabi nyo naman sa dulo, ginamit ni Lord yung event. So baka yun na yung confirmation. Ibang mag-move yung presence ni Lord when people are coming to Him responding. Yes, thank you for inviting us, Joy and Bo. Yeah, We enjoyed the day. that's right. Wherever the presence of the Lord is, We wanna be there. we wanna be there. Bye guys! Bye-bye!